Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Shit, anong ibig sabihin nito? Tumakas si Hansan kasama ng mga tao. Nanay niya, this time ang army natin is pressing the border and will destroy the Korean thief. But you actually notify him in advance and let him go. Sabi mo hindi ka especially iya. Kuya Shen lang, huwag kang makipag-usap sa kanya nang walang kaparerikan. Sa tingin ko, maaari mo siyang patayin ng direkta. Tama ka, kill her, kill her. Matapos ang pagkabigla, ang mga tao ay nagpagalitin, at ang kanilang galit ay ganap na nag-alab sa oras na ito. Gumalaw si Fu Tian gamit ang isang kamay, at ang mahabang espada ay nabunot ng hindi namamalayan. Hanggat may mali, siya ang unang papatay kay Fu Mei. Sa ganitong paraan, tuluyan na nating maaalis ang relasyon sa kanyang pamilya. Bahagyang iwinagayway ni Ming Yu ang kanyang kamay at tumingin kay Fu Mei, dahil nagugol siya ng napakaraming panganib at lakas, sa tingin ko ay dapat magkaroon ng sariling plano si Fu Mei. Kung hindi, bakit? Ngumiti si Fu Mei, ang elder ng dragon ay karapat-dapat na maging isang dragon elder, ngunit hindi isang grupo ng mga ordinaryong tao ang makakapantay. Oo, mayroon talagang 400,000 na tropa sa ating hukbo sa pagkakataong ito, ngunit huwag kalimutan na ang lungsod ay orihinal na ating lungsod. Hindi pa ba sapat ang iyong kaalaman tungkol sa sitwasyon doon? Bagaman ang lungsod ay isang bagong lungsod, ang tenasidad ng lungsod ay napabuti ng hindi mabilang na mga antas dahil sa pag-unlad at pagpapalawak sa mga nakaraang taon. Bagamat mayroon tayong ganap na kalamangan, hindi madaling kainin ang lungsod. Hindi ko masasabing matatalo tayo, pero at least ilang ngipin sa harapan ang nabali. Naniniwala akong walang patutol dito. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ang ilang mga tao ay tumahimik, at ang iba ay tumanggo pa. Bagamat sila ay napakahusay sa bilang at mga piling tao, ang pagkubkob mismo ay isa ring pinakamahirap na labanan sa digmaan. Bukod dito, marami talagang tropa sa lungsod. Kung gusto mong kainin ang mga ito, dapat kang magbayad ng mabigat na presyo. Dahil ang lahat ay walang pagtutol, hayaan mo akong sabihin muli, kung ang bantay ng lungsod na ito ay si Han Sanchen pa rin. Napangiti si Fu Mei. Anong problema niya? Ang dami naming tropa na nagdidiin sa hangganan. Ano ang magagawa niya kahit Aaron siya? 3 ba ang ulo niya at 6 na braso? Ang ilang mga tao ay hindi sumasang-ayon. Ngumiti si Fu Mei, syempre, walang 3 ulo at 6 na braso ang Aaron. Maaaring mayroon siyang 300 ulo at 6,000 armas. Sa sandaling ginawa ang pangungusap na ito, may agad na tumahimik. Sa oras na ito, nagmamadaling tumayo si Zuyan Shua. Isantabi ang kanyang mga pagkiling, sinabi ng isa na si Han Sanchen ay talagang hindi maisip at napakalakas. Napakaraming tropa ang kumukubkob sa kanya. Bilang resulta, hindi lamang siya nabigo sa pagkubkob sa kanya, ngunit din natalo sa kanya. Kung hindi ko lang ito naranasan ng personal, hindi ako maniniwalang pwedeng mangyari. Ngunit ito ay tiyak dahil naranasan natin ito na dapat tayong maging mas maingat tungkol sa taong ito. May sinabi si Zuyan Shua. At paulit-ulit na tumanggo ang lahat. Tama, kung si Han Sanchen ang magtanggol sa lungsod, mananalo tayo sa huli, pero hindi talaga natin alam kung magkano ang babayaran natin. Sa karagdagan, ang mga kalakal ni Han Sanchen ay maaaring magamit sa malaking paraan upang pagsamahin ang lungsod ng hindi lumalabas. Bagamat sa paglipas ng panahon, maaari nating mabitag ang mga tao na kinubkob sa labas ng lungsod hanggang sa mamatay. Sa katunayan, hindi natin dapat kalimutan, na si Han Sanchen ay mayroon ding makalangit na mundo ng libro sa halip, maaari niyang gamitin ito upang makagawa ng pagkain at ubusin tayo sa kabaligtaran ng direksyon kung kaya't,
Dapat nating pilitin ang ating sarili na kainin ang pagkain na dapat mahulog sa lungsod, pilitin ang ating sarili na kumain. Mas malaki ang ating pagkalugi. Narinig ni Fumei ang mga salita at malumanay na ngumiti. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Mingyu kung aling dula ang kinakanta ni Fumei. Dahil lahat ay sumasang-ayon dito, naniniwala akong maiintindihan mo kung bakit ko niloko ang Aaron. Noong oras na iyon, hinati namin sila sa dalawang grupo. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga nakulong na hayop sa kabilang panig ng Han Sanchen, at ang mga tropa na dapat mahulog sa lungsod ay maabala dahil walang mga pinuno at nag-advertise kami na iniwan na sila ni Han Sanchen. Hindi ba mas mabuti na isa-isa at madali nating sirain ang mga ito sa oras na iyon? Matagal na natahimik ang mga tao, hanggang sa nanguna si Zuyan Shua sa pagpalakpak. Okay, napakagandang planong isa-isa. Sa sandaling ibuka ni Zuyan Shua ang kanyang bibig, nagsimula ang karamihan. Sa ganitong paraan, hindi tayo mapipigilan. Young Master Ye is really extraordinary. Basta ang kanyang asawa ay napakatalino. Galit na galit pa rin si Ye Shijun, nang marinig ang biglaang papuri. Natigilan siya at biglang napangiti. Dang-dang, halos kasabay din ito ang tunog ng bakal na nahuhulog sa lupa. Storytelling channel sa YouTube. Ang tunog na ito ay napakalinaw. Hindi bababa sa oras na ito ay napakabilis din. Ang atensyon ng lahat ay ganap na naakit sa sandaling ito. Maging sina Mingyo at Fumei ay napalingon sa kanilang likuran. Sa oras na ito, nalaman ng maraming tao na ang tunog ay ang espada sa kamay ni Fu Tian ay nahulog sa lupa. Ang pamumula ni Fu Tian at napahiya siya saglit. Kung tutusin, espada naman ang binitawan niya. At halatang halata ang kahulugan ng espadang nahuhulog sa harap ng kanilang sariling bayan. Kung ibang tao iyon, natatakot ako na kinuha ko ang espada at itinago ito sa karamihan, natatakot sa iba pang mga kaguluhan. Sa kasamaang palad, ito ay si Fu Tian. Bagaman naisip din niya ang gawaing ito, halatang hindi ito naaayon sa kanyang mga interes para sa isang matandang Zoro na tulad niya. Anong tinitingin-tingin mo? Anong tinitingin-tingin mo? Alam mo ba kung bakit ako bumunot ng espada? Hindi ko lang kayang makita kayong naghihinala sa pamilya ko. Sino si Fumei? Siya ang pinakakilalang babae sa pamilya ko. Hindi siya isa sa kanila. I saw her grow up with my own eyes. I know her character very well. Pagkatapos noon, kinuha ni Fu Tian ang kanyang espada at galit na itinuro ang ilang tao na kakalusob lang kay Fumei. Nang makitang walang tugon mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, naglakad na lang si Fu Tian sa tabi ni Fumei. Huwag kang mag-alala, Mayor. Kahit na ipagsapalaran ng patriarch ang kanyang buhay, tiyak na paprotektahan kanya. Ngumisi si Fumei. Ibinaling ni Fu Tian ang kanyang mukha ng mas mabilis kaysa sa isang libro, at ang kanyang pagkukunwari ay halos may palabas ng buo. Sa bagay na ito, halos walang makakatalo sa kanya. Hey. Nang makitang hindi nag-overreact si Fumei, alam ni Fu Tian na, sa anumang kaso, tila matagumpay ang ginawang trick ng matandang mag-asawa. Kapag ang mga tao ay mura, sila ay hindi matatalo. Elder Shen lang, bagamat si Fumei ang tumutulong sa pamilya, kailangang tumulong sa isang tao. Malaking plano ang pagsira sa Aaron. Gayunpaman, napakahirap na matagumpay na maipatupad ang gayong malaking plano. Ang paglalakbay ni Fumei ay lubhang mapanganib. Kapag nalaman ng Aaron ang isa o dalawa, siya ay mapapahamak. Ito ay tapang. Si Han Sanchen ay isang magnanakaw na may maraming pandaraya. Siya lamang ang maaaring manloko ng iba. Walang sino man ang maaaring mandahil sa kanya. Matagumpay na nadaya ni Fumei si Han Sanchen mula sa milyon-milyong tao. Ito ay tulad ni Roguang na dumating sa mundo at tinamaan ang aming kama. Ito ay karunungan. Ikaw ay matalino at matapang. Ikaw ay karapat-dapat sa talento ng Diyos at ng tao. Pakiusap sa Dragon Elder na mag-order ng malaking gantimpala. Pagkatapos nito, tumingin si Fu Tian sa isang grupo ng mga miyembro ng pamilya ni Fu, kasama ang ilang miyembro ng pamilya ni Ye, at umaasa na tutulong silang humingi ng premyo ng magkasama. Maaari nitong ailapit si Fumei. Pangalawa, si Fumei ay may liwanag sa kanyang mukha. Hindi ba't ito ay katulad ng dalawang pamilya ni Fu Ye na may liwanag sa kanilang mga mukha? Matapos makita ang Ye family, ang Fu family at Ye family ay hindi lumuhad, bagamat bahagyang nakayuko ang kanilang mga tuhod, ngunit tumingin kay Ye Shijun. Nag-alinlangan si Ye Shijun. Bagamat aso lang si Fumei sa kanyang paningin,
tiyak na matutuwa siya kung dinilaan ng aso ang sarili sa kritikal na sandali. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Shijun. Sa pagtango ni Ye Shijun, ang mga executive ng Fuye at ang kanyang pamilya ay agad na lumuhad, sumasang-ayon din kami sa pinunong si Fu Tian, at umaasa na ang sugo ng dragon ay gagantimpalaan ng malinaw. Tumangala si Mingyu sa mga tao at pagkatapos ay tumingin kay Fu Mei, talagang tumagal ng 1 segundo ang paglipat ni Fu Mei. Bueno, ipinapangako ko sa inyo na kapag natapos ang digmaan, bibigyan kita ng maraming pabuya, marahan ng umiti si Fu Mei. Salamat, Kuya Shenlong. Sa oras na ito, nakangiti rin ang mga senior executive ng Fuye, bahagyang tumingala si Mingyu, bilang karagdagan. Inihayag ko na opisyal na kinuha ni Fu Mei ang posisyon ng dating dibisyon ng militar ng aking sasakyang militar upang tulungan akong matapos ang labanan. Matapos marinig ito, bakas ng sama ng loob ang bumungad sa mukha ni Fu Mei. Malinaw, si Fu Mei ay hindi tanga, parang trabaho, pero trabaho rin. Ngunit mas malinaw na hindi pa naniniwala si Mingyu sa kanyang sarili, kaya iniwan niya ang kanyang sarili sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi niya kailangang mag-alala. Salamat, Elder Shenlong. Uutusan ng hukbo na kumilos ng mabilis, lalabanan ko ang pagbagsak ng lungsod sa loob ng 2 oras, uminom ng malakas ang madilim na ulan. Oo, ang mga nasasakupan ay kumukuha ng mga utos. Sa susunod na sandali, ang buong koponan ay biglang nagpatunog ng mga busina. Ang mga tropa na nagmarcha na ng napakabilis ay biglang lumakas, parang pag-atake ng kidlat. Target, diretso sa lungsod. Pinangunahan din ni Han Sanchen ang kanyang mga tropa sa pagpapabilis. Ayon kay Fu Mei, pagkatapos lumabas sa North Gate hanggang sa Timog Kanluran, papasok ka sa isang mababang bundok. Sa mga bundok na ito, nagtatago si Han Sanchen at iba pa. Dito, sa kabila ng defensive circle ng kabilang panig, ito ay medyo ligtas. Walang naiwan. Pagkapasok niya sa bundok, agad na lumingon si Han Sanchen at tumingin sa kanyang mga tropa. Si Moyang ay nagmamadaling umakyat mula sa huling bahagi ng koponan at tumingin sa Aaron. Siya ay higit pa o hindi gaanong hindi komportable, lahat sila ay sumunod. Bagamat sila ay isang grupo ng mga senior executive, at sila ay nagmamadali din, karamihan sa kanila ay may magandang mga nagawa, at hindi malaki ang problema. Bueno, pigilin natin ang ating hininga hanggang sa makarating tayo sa tuktok ng bundok. Han 3,000 daw. Tumanggaw si Moyang at tumalikod para magutos. 2 beses siyang tiningnan ni Han Sanduo. Halata na nakikita ni Han Sanduo ang kanyang pagkadismaya sa mukha ni Moyang. Kapatid ko, hindi ko alam. Mas gugustuhin pa ni Moyang ang mamatay ng nakatayo kaysa tumakbo ng buhay. Napabuntong hininga, sumigaw ng malakas si Aaron, pinamunuan ang koponan at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa mga bundok. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng ilang hakbang. Bigla siyang huminto at tumingin sa langit sa likuran niya. Napansin din ng ibang tao kung ano ang tila mali ng sunod-sunod. Pagtingin sa mga mata ni Han Sanchen, bigla nilang nalaman na tila may mali sa madilim na kalangitan sa oras na ito. Mabuti. Ang lakas ng hininga. Mayroon ding isang malakas na amoy ng dugo. Diyan, bulungan ng isang grupo ng mga tao. Bagamat tila hindi nila nakikita ang sitwasyon doon sa gabi, isang malakas na kakaibang mensahe ang bumangon din sa puso ng lahat. Si Ivory ay nakatingin din sa kabilang side. Bagamat hindi niya kayang tingnan ang madilim na kalangitan na kasing ingat ni Han Sanchen, hindi bababa sa halos alam niya ang sitwasyon doon. Sa madilim na kalangitan sa gabing iyon, ang mga ulap ay nabahira ng dugo, at ang langit ay itinapon din sa malaking dyevat. Ang kakaibang itim na gas ay umiikot sa paligid, mukhang lubhang kakaiba. Nanlamig si Aaron at bahagyang nagsabi, darating ang mga taong iyon. Nakakatakot ba na dumating sila at nalilito? Sabi ni Liu Fang, ang mga taong iyon ay dapat magkaroon ng maraming mahiwagang hininga, at ang bilang ay napakalaki. Kaya, ang panahon ay nagbago. Medyo natakot din si Child Ruyo. Mukhang mas marami lang ang hula ng 400,000 tropa. Hindi tayo nilinlang ni Fu Mei. Tumanggaw si Aaron, kung hindi niya tayo nilinlang, malapit ng palibutan ng kaaway ang labas ng bundok ayon sa tanda ng mapa ng pagtatanggol ng lungsod. Habang may ilang oras pa, dapat tayong lumipat sa loob ng bundok sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, tumalikod si Han at tumakbo paakyat sa bundok. Nang siya ay gumalaw, ang buong hukbo ay tumakbo rin kasama niya,
at ang isang grupo ng mga tao ay palapit ng palapit patungo sa malalim na bundok. Sa oras na ito, sa labas ng bundok, dumating ang madilim na hukbo mula sa magkabilang panig tulad ng mga gumugulong na ulap at huminto ng 10 milya sa labas ng lungsod. Nang maglaon, kumalat at lumawak ang dalawang hukbo ayon sa pagkakasunod-sunod, at dahan-daang pinalibutan ang buong malaking lungsod. Naghihintay na matukoy ang lahat, 12 malalaking sedan na bahay ang dinala sa harap ng hukbo sa silangan. Pagkabukas ng kurtina, dahan-daang lumabas ang mahigit 12 cabin, mga senior executive na kabilang sa panig ni Yeshi Jun. Bilang karagdagan sa mga executive na tumakas, mayroon ding mga kakaibang tao sa grupong ito. Nakamaskara sila, at may kakaibang senyales ang kanilang mga damit, ang buong tao ay may kakaibang amoy ng itim na gas. Sa unahan, ligtas na nakatayo ang lungsod sa harap nito, tila hinihintay nila ang kanilang pananakop, umuungol, ang 400,000 na tropa ay biglang nag-inuman, at ang mga sandata ay nahulog sa lupa, biglang yumanig ang lupa at yumanig ang langit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!